nasa ating po linya ngayon si News 5 correspondent True FM Live Report. si Dave Abuel na nandun mismo po sa lalawigan ng Cebu para po sa kanyang kaukulang follow-up report. Dave, kumusta ngayon dyan? Manong Ted, umabot na nga sa 39 ang naitalang namatay dahil sa bagyong Tino sa probinsya ng Cebu. Ayon yan sa head ng Cebu PDRRMO. Sa tala nila, 10 ang namatay sa Mandaue, 15 sa Compostela, 8 sa Danao, 6 sa Talisay at 1 sa Consolacion. Ayon sa PDRRMO, namatay ang mga ito dahil sa severe flooding. Generally, humupa na ang tubig baha sa probinsya, maliban lang sa ilang lugar na may konti pang baha. Paliwanag ng PDRMO, nag-overflow ang mga ilog dahil sa dami ng ibinagsak na tubig kahapon ng Bagyong Tino. Nabanggit din ng PDRMO na ilan sa pagsubok na kinaharap ng mga responders kahapon yung access sa daan. Bukod daw kasi sa baha ay nagkalat ang mga debris tulad ng mga naglutangang sasakyan, mga puno at iba pang humarang papunta sa mga bahay. Nagawa naman daw yan ng paraan at napuntahan ang presidente. Kung pagbabasihan, Manong Ted, yung bilang ng mga lumikas kahapon, higit 30,000 o katumbas ng 100,000 na katao ang lumikas sa kani-kanilang mga bahay. Nabigyan naman daw ng pagkain ang mga evacuees, pero kailangan nila ngayon yung ready-to-eat meals dahil mahirap daw ang pagluluto sa mga evacuation center. Meron na raw mga nagsiuwian sa kanilang mga bahay kahapon at ngayong araw, ito raw yung mga nag-take shelter lang noong kasagsagan ng bagyo. May mga lugar na wala pa rin kuryente pero patuloy daw yung isinasagawang restoration sa mga lugar na yan. Unti-unti na rin ibinabalik yung normal na signal ng komunikasyon. Dave? Manong Ted, Yes, Dave. patuloy ko lang sa Cebu City, ayon naman kay Mayor Nestor Archival, 8 na yung kumpirmadong patay o natagpuan na yung mga bangkay. 11 yung patuloy pang pinaghahanap nila. Kabilang dyan yung ilang natangay sa mga kabahayang na nakatayo doon sa tabi ng Butuanon River. Samantala patuloy pa yung isinasagawang clearing operation sa mga nagsilutangan at nagkandapatong-patong na sasakyan doon naman sa Villa del Rio. Ito yung mga sasakyan na nakaparada sa isang basketball court sa tabi ng ilog. Nung umapaw yung tubig sa ilog, nagsilutangan itong mga sasakyan. Inanod, saka nagkapatong-patong dito sa harapan ng subdivision ng Villa del Rio. So ngayon, Manong Ted, may kaunting ambon na tayong nararanasan ngayong umaga pero sumikat na kanina yung haring araw dito sa Cebu City. Oh, Dave, sa Bugo, kumusta yung epicenter nitong bagyo ay itong lindol? Ted, ayon dun nga sa impormasyon na nakuha natin sa PDRRMO, generally humupa na yung sitwasyon dito sa probinsya ng Cebu. Nag-subside na yung mga baha, nabalik na yung normal na komunikasyon, pati yung supply ng kuryente. Yung mga evacuees po ay pinakain na nila kahapon at saka ngayong umaga. Ang problema lang, Manong Ted, nabanggit lang din ng Cebu City PDRMO na ang problema sa mga evacuation center ay ang hirap sa pagluluto ng pagkain dahil wala nga silang supply ng kuryente. Kulang din yung supply ng gas sa pangluto. Kaya ang pinaka-hinihiling nila ngayon ay yung ready-to-eat meal, yung kailangan ng pwede nang kainin ng mga evacuees. Oo, ang tanong namin, kung meron ka lang informasyon kung sakasakali, sa Bugo, kumusta yung mga naandoon sa mga tirahan na tents lamang kasi nga biktima ng pagyanig? May balita ka pa doon? Manong Ted, sa ngayon ay kukuha tayo ng informasyon sa PDRMO tungkol sa sitwasyon sa mga evacuees dyan sa mga tent city sa Bugo. Oo. O sige, so abangan namin ang iyong follow-up report. But itong binabanggit mo na mga namatay, ito lang so far yung nakukumpirma ng provincial government. Tama ka, Manong Ted, yan yung nakumpirma pa lang sa atin na bilang. Pero inaasahan nga natin na magbibigay sila
ng updated na bilang ngayong umaga dahil patuloy pa rin yung kanilang pagkalap ng impormasyon. O sige, so abangan natin ang iyong follow-up report habang kami nakantabay rin sa aming ugnayan mismo sa pinuno ng City Disaster Council ng Cebu City at maging ng lalawigan ng Cebu. Salamat na marami, Dave Abuel. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!